Hello guys! Welcome back to our channel. So itong video na ito ay para sa mga beginners o nagbabalak mag-invest sa stock market. So kung nagawa mo na ang iyong research at desidido ka nang umpisahan ang iyong journey sa stock market, hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang ilang steps na dapat mong gawin. So first, kailangan mong mag-open ng investment account. Since hindi tayo pwedeng directly na bumili ng shares ng mga companies na listed sa PSE nang walang broker. So sa website ng Philippine Stock Exchange, makikita natin dito yung list ng online or licensed broker. So I highly recommend AAA Equities and First Metro Securities. So hindi po ito promotion, meron lang akong account sa dalawang broker na to at masasabi ko na user-friendly at advanced yung kanilang platform kumpara sa ibang mga brokers. At para naman sa requirements, normally kailangan mo lang fill upan yung account information at mag-submit ng 2 valid IDs. Kailangan din nila ng photo of your signature above your printed name. Pero yung ibang brokers, gusto nila yung handwritten signature sa bond paper. And kailangan mo ring mag-submit ng selfie or photo hawak ang iyong IDs. So, pwede nyo ring tignan or i-check yung website ng mga brokers para malaman nyo yung complete requirements and guidelines kung paano mag-open ng account. At kapag nasubmit mo na lahat ng requirements, gagawan ka na nila ng account sa kanilang platform. Kapag meron ka ng account, pwede mo na itong pondohan at pwede ka na rin makapag-buy and sell ng shares ng mga companies na listed sa PSE. For additional requirements, kailangan din ng personal savings account. So, isa to sa mga hihingin kapag nagpipill out kayo ng account information since ililink ito sa inyong broker account. So, mahalaga to since every time na nagwi-withdraw tayo ng funds sa ating broker account, dito nila ito-transfer yung pera. So, paano nga ba kumita sa stock market? Una, through price appreciation. So, kailangan mo lamang bumili ng stock sa mababang presyo at ibenta ng mas mataas. So for example, bumili ka ng shares ng Jollibee Foods Corporation ng 200 pesos per share. Then umangat yung stock price ng JFC ng 250 pesos per share. That time, pwede mo na siyang ibenta at kumita through price appreciation. Next is through dividends. Normally sa Pilipinas, cash dividends yung ibinibigay ng mga companies. So for example, kumita ng 10 billion pesos ang JFC this year. At balak nilang ibigay yung 1 billion pesos sa kanilang mga shareholder as dividends. So kung may hawak kang shares ng JFC, entitled kang makatanggap ng cash dividends. So possible bang malugi sa stock market? The answer is yes. May mga kakilala ko na imbes na kumita sa stock market, nasunog o nawala pa yung kapital na pinaghirapan nila. So that's why dapat iwasan nating magpa-hype and always remember, do your own research before clicking the buy and sell button. Though ang kagandahan sa stock market, meron na tayong mga proven strategies na pwede nating gamitin para kumita ng consistent. Ang ilan sa mga ito ay ang index ETF long-term investing, value investing, long-term dividend investing, and growth stock investing. So, proven and tested na ang mga strategies na to since ginagamit din ito ng mga billionaires like Warren Buffett and Charlie Munger. So, ang dapat lang natin gawin ay pag-aralan at i-apply ang mga strategies na to. So, hanggang dito na lamang guys ang ating video. Sana nakatulong ito lalo na sa mga beginners o nagbabalak na mag-invest sa stock market. Kung nakatulong man, please don't forget to like this video at kung bago ka sa ating channel, please subscribe and hit the bell button para updated ka sa mga future videos na i-upload natin. Maraming salamat po.